Ito ang Random Ron Tattoo Shop na matatagpuan sa Barangay Palasan, Zone 4, Valenzuela. Ang napili at pinagkatiwalaan kong gumawa ng kauna-unahang obra sa aking balat. Kaya't ano pa nga bang hinihintay natin? Huwag na natin tong patagalin. Simulan na ang seremonyas. Ito si Ron, ang nag-iisang tattoo artist at may-ari ng shop na ito. Ipinaliwanag niya agad sa akin ang kahalagahan ng kalinisan pagdating sa pagtatato. Kaya't sa harapan ko mismo, isinuot niya ang bagong sterilized gloves. Sa harapan ko mismo, binalutan niya ng clean wrap yung pagpapatungan ng braso ko. Ultimo yung labesang pagpapatungan niya ng mga gagamitin niya, binalutan niya na rin. At ang pinaka-importante sa lahat, binuksan niya mismo sa aking harapan na bagong-bago ang gagamitin niyang karayom. Kaya't nakasisiguro na ako na sa maayos at sa malinis na paraan niya ako susugatan. Pagka bago kayo magtatos, bago kayo gumamit ng karayom, makita nyo muna sa client na bago pilasin nyo sa harapan niya para alam nyo malinis. Bago pala ako pumunta dito ay may napili na akong design at sukat sa braso ko. Pero nung actual niya na akong sinusukatan, sinadjust niya sa akin na medyo lakayan daw namin ng konti para hindi daw ako mabitin at mas maganda ang kalabasan. At agad ko namang pinaunlakan. At pagkatapos niyang pagdugtungin ang dalawang bahagi ng printout, ay agad niya naman itong inilapat sa aking braso. Ginunting-gunting ng bahagya para mas mainam daw ang pagkakalapat. Sinabunan na parang paliliguan. At pinunasan. Nilagyan niya na rin pala ako nung parang gel, yung pampakapit ata ng stencil yan eh. Habang nilalagay nga niya yan ay meron siyang nabanggit na salita at talaga namang nagpakaba sa akin ng bahagya. Tapos pag nadikit natin to, si Batman na bahala. Aray ka! Matapos ang batagumpay na paglalagay ng stencil, ay may nabubuo ng outcome sa utak ko na hindi pa ganun kalinaw. Pero isa lang ang malinaw sa akin, mahaba-haba akong sasailalim. Sa parusa ngayon ko lamang matitikman. At sa wakas ay nasagot na rin ang katanungang bumabagabag sa aking isipan. Akala ko nung una pantutol yan, pero panghalo pala siya ng tinta. Isa sa pinakamasarap na moment na hindi ko malilimutan sa karanasang ito ay ang kauna-unahang pagdampi ng ganitong klaseng karayom sa aking balat. At ang estilong ginamit niya ay ang estilong natutunan niya sa Tambol Mayon. Sabi niya sa akin, uunahin daw niyang tirahin yung pinakababang part ng design. Paakyat para mas pumutok daw ang ganda. Pero alam niyo ba, nung malapit na kaming matapos ay naintindihan ko na. Isa lang ang masasabi ko, magaling humawak ng baguhang kliyente ang taong to. Kaya't sa mga walang tattoo dyan at nagbabalak palang magpatato, subukan nyo si paring Ron at sigurado nasa mabuti kayong kamay. At mabalik na nga tayo sa aking karanasan. Malapit nang matapos yung kalahati ng design at hindi niya pa rin ako napapangiwi. Ang nasa isip ko nga niyan ay parang bebasikin ko lang to eh, dahil sobrang tolerable pa ng sakit. Sabi ng iba yung lining daw yung masakit dyan, pero para sa akin yung shading talaga ang bumigwas sa akin ng husto. Hindi ko na maalala kung ilang oras na kaming nagtatatoan ng mga panahong yan. Pero nararamdaman kong medyo humahapdi na ang bawat dampi ng karayom sa aking balat. Nakakaramdam na rin ako ng init at medyo may pagkalamig na may hapde na nagre-resulta ng pagkamanhid. Na may sarap din na para bagang kinagat ka ng lamok tas kinamot-kamot mo, yun ang sarap na matatamasa mo. Medyo tumatagal na ang bonding namin ni paring Ron at nagsisimula na ring indahin ko ang sakit na aking nararamdaman. Mahapdi siya, siyang tunay. Yung tipong napapakamot na ako sa pinagpapatungan ng aking braso. Grabe naman kasi yung hagod na ginagawa niya sa akin. Kung pwede ko lamang hilingin na huwag niya masyadong gandahan ay ginawa ko na. Sabi nga nila, pag natuto kang lumande, magtiis ka sa hapde. Pero hindi naman kalandian to. Isa tong pagpapatunay na ako'y isang ganap ng taong lobo. Medyo tumatagal na ang aming pagsasama at medyo kakaiba na rin ang sakit na aking nararamdaman. Lalo na pag may binabalikan siyang part na namamagana, ang pakiramdam ay para siyang sugat na hinihiwa ng karayom. Paano pa kaya tong tattoo niya sa ulo? Sabi niya sa akin, yan daw yung kahuli-hulihan niyang tattoo sa sobrang sakit. At talaga namang hindi ko na yan nanaisin pa. Isa kasi ang ulo sa mga pinakamasakit na part kapag tinatuan. Masakit din sa inner bicep na para ka daw binabalatan. Sa ribs, sa chest at sa likod at kung saan-saan pa. At dahil baguhan pa tayo at ito ang aking kauna-unahang tattoo, dito muna tayo sa braso para hindi masyadong masakit.
At magsasampung oras na kami diyan. At napatanong ako kay Ron, bakit nadama yung ilalim ng kilikili? Wala naman yun sa usapan natin. Pero wala na akong magagawa, na andyan na yan. Konting oras na lang naman ay makakaraos na ako sa aking paghihirap. At totoo nga ang chismis, na masakit nga talaga sa parting yan. Paano pa kaya kung yung buong inner bicep na ang tatatuan? At yan naman talaga ang susunod kong paghahandaan. Naku po, Rude. Alam mo ba yung pakiramdam na yung sugat mo ay nihiwa ng blade ng paulit-ulit? Yun! Ganon. Pero alam nyo ba na lahat ng hapdi at pagtitiis ay napawi nung makita ko ang finished product? Kaya't matapos ang halos 11 oras ng pagsalang sa maraming karayom, ay sa wakas at natapos na rin ang pinakaunang obra. At sa palagay ko'y masusundan pa. In 3, 2, 1, maestra! And that's all. Sana'y nag-enjoy kayo sa videong nasaksihan ninyo. At sa mga nagbabalak ng magpalagay ng kanilang first ever tattoo, bakit hindi nyo subukan ang husay ni Random Ron Tattoo Shop? Pwedeng-pwede nyo siyang kontakin sa kanyang Facebook page na magfa-flash din sa inyong mga screen. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Magpabook ka na. So yun lang, maraming salamat sa mga nanood. Yo, once again, this is Madge TV, and see you in our next vlog. Peace out. Thank you very much. Bye-bye.